Itong hawak na sapatos ko ngayon ay isa sa pinakamurang running shoes, all-rounder running shoes. Nagkakahalaga lang ito ng around 1,800 pesos as of recording this video ngayong araw. So ito yung 361 Steed. So all-rounder to, pwede sa easy run, pwede sa speed workouts, tapos kung wala kang ibang sapatos, pwede rin to sa race day. Actually, ginamit ko siya kanina para matest and para maibahagi ko itong first impression at unboxing na rin ng sapatos na to. Fake unboxing kasi na-unbox ko na to, itong sapatos na to. Ito yung 361 Steed. So, unahin muna natin yung size ng sapatos na to. This is size 10.5 sa US. Pero 45 siya sa Europe. So, actually, yung pinipili ko talagang sapatos is size 11 sa US. So, usually, pag nakikita ko na 45, nag-a-assume ako na 11 yon. Pero na-surprise ako kasi 10.5 lang siya. Anyways, goods pa rin naman ang size na to para sa akin. Now, ang stock height nito is 30mm dito sa likod, 24mm sa harap, 6mm yung drop niya. Now, ang timbang nga pala nito sa size 10.5 is around 265 grams. Goods na ako sa ganung timbang kasi hindi siya ganun kabigat. Di tulad ng ibang sapatos ko na meron talagang umaabot ng 300 plus grams. Anyways, itong sapatos na to, parang jack of all trades. Physical fitness test na sapatos. Pwede sa running, pwede sa high jump, long jump, pwede rin sa jump rope. Pero since nasa running era tayo, syempre yung mga komento ko, yung input ko, magbabase sa naging experience ko pagdating sa running. Now, with all that being said, simulan muna natin yung build quality ng sapatos na to. Para sa akin, good enough yung quality ng sapatos na to. Especially, given na napakamura nga niya. Around 1,800 pesos yung nakikita ko ngayon. Pero meron akong isang maipipintas dito. Hindi tahi, hindi yung mga dikit-dikit niya. Kasi yung tahi niya, wala akong maipipintas. Yung dikit niya naman, wala ding sobra. So, para sa akin, goods yun. Pero merong isang bagay na may pipintas ako na sasabihin ko mamaya. Ang upper ng sapatos na to, single layer engineered knit. Tapos meron siyang reinforced zones para sa durability. Of course, makikita din natin yung mga butas-butas ng sapatos na to for breathability. And so far sa 8 kilometers na tinakbo ko ng sapatos na to, wala naman akong init na napansin or hindi uminit yung paa ko. Itong toe cap niya, merong structure para hindi mag-collapse, para na rin protection sa ating mga paa. Tapos mapapansin natin dito sa gilid niya, meron siyang nakatatak diyan all speed. Kasi nga, itong sapatos na to, pwede sa easy run, pwede rin sa mga speed workouts. Itong sintas niya naman serrated or parang merong mga ngipin, which is something na nakikita lang natin sa mga race day shoe or usually nakikita natin sa mga race day shoe. So ang ganitong sintas hindi basta-bastang natatanggal or lumuluwag. Tapos meron din siyang extra eyelet na hinahanap ko para sa runner's knot natin or runner's loop. Now ang kanyang tang, yung padding niya nag-e-extend hanggang dito. Bale, yung manipis na part na lang, yung parang single layer na lang is itong talagang pinaka-bottom third or na last part na lang, end part na lang. Dito hanggang dito is padded talaga na nagbibigay naman ng good enough comfort para sa akin. Now, ang toe box naman ng sapatos na to, good enough para sa semi-wide feet ko. In terms of fitting naman dito sa midfoot area, snug yung fit niya. Tapos, dito sa likod, heel counter, medyo matigas. Ayan. Tapos yung padding niya dito sa heel collar, tamang-tama lang, hindi ganun kakapal, hindi rin ganun kanipis. Wala rin akong na-experience na heel slippage habang tumatakbo kanina. Now, yung sinabi ko kaninang meron akong maipipinta sa sapatos na to, yung isang bagay na yon is yung kanyang insole. Para kasing hindi siya made para sa sapatos na to, hindi akma, para siyang nakaangat. Ayan. I don't know, nakikita nyo ba, pero para naka-elevate siya kung hindi mo pinapasok or hindi pa natin nilalagay yung paa natin sa loob. So yun lang naman yung maipipintas ko sa sapatos na to. Ito yung insole na tinutukoy ko na parang hindi akma. Pero in fairness naman, malambot naman siya, komportable ako dito. Around 5mm yung thickness niya. Ayan. Pagdating naman sa midsole ng sapatos na to, gawa siya sa aliphatic carbon critical material na merong nylon plate. Kung mapapansin natin itong itim na to na part, ito yung nylon plate niya. Tapos dito sa kabila, meron din. Tapos dito sa baba, ayan. Ang kagandahan ng midsole niya, dumaan siya sa integrated molding process. Isang buong piece lang, walang masyadong pandikit or walang layers na pinagdikit. So, mas durable siya. So, itong plate niya naman hindi ganun katigas, which is something na hinahanap ko or nagustuhan ko kasi ayaw kong magbago yung running mechanics ko. Kasi kung masyadong matigas yung ating mga carbon-plated shoes or plated shoes, talagang medyo magbabago yung running mechanics natin. Ito, hindi ganun katigas. Nabibend pa rin natin itong sapatos na to. Ayan, flexible pa rin siya. Pero itong plate niya talagang nakakatulong sa stability saka sa torsion resistance. Especially na kung mapapansin natin, medyo narrow itong sapatos na to. Yung base niya, narrow.
Ayan. Pagdating sa geometry ng sapatos na to, hindi ganun ka-agresibo yung front rocker niya. Para sa akin, napaka-natural lang, hindi ka pinipilit na patakbuhin ng mabilis ng sapatos na to. Although capable siya ng magmabilis. Napansin ko lang na mas malambot ang heel part kaysa dito sa forefoot area. Medyo dense itong forefoot area. And so far naman, komportable yung underfoot feel ko dito. At saka, responsive din yung sapatos na to. Although hindi ko siya makukumpara sa talagang legit na racing shoes kasi hindi naman ito racing shoes. More of training shoes to. Pero, good enough na yung responsiveness niya or pagiging bouncy ng sapatos na to. Now, ito naman yung kanyang rubber outsole. Maganda yung coverage, saka makapal. So, kapansin-pansin yung kapal niya. Yan, try lang natin na i-focus. Focus natin sa ating camera. And so far, sa 8 kilometers ko kanina, wala pa akong napapansin na pudpud dito sa rubber outsole niya. And maganda din yung kanyang kapit. So makapit siya sa basa or hindi pala basang daan kanina. Ito yung daan kanina kasi walang ulan. Tapos sa may mga buhangin na part, wala din akong naging problema. Anyway, I am optimistic na itong rubber outsole niya magtatagal. Pero malalaman naman natin yan soon kasi yun nga, mag-a-update naman ako sa sapatos na to. Meron pa akong review dito. So kung naghahanap ka ng murang all-rounder na sapatos so far, ito yung pinakamura na nakikita ko. So take advantage of that one, the 361 Steed.